Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Ngayon mga insan, sabi ni Sean, itong nagdemanda, sinumite niya to sa DOJ. Pero hindi daw siya yung nagpakalat ng video. Paano kakalat yung video? Diba? Paano kakalat yung video? Kung ikaw lang yung may hawak yan, tapos sinumite mo lang. So, ibig mo bang sabihin yung pinagpasahan mo ng video na yan, sila yung nagpakalat niyan? Ha? Diba mga insan, tingnan nyo. Sila ba ang nagpakalat niyan para ano? Para masira si Pulong Duterte? Para may pagpiyastahan na naman yung anti-Duterte. Timing ha? Election! Malapit na talaga yung mga insan! Clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video eh, pinakat niya. So ito mga insan ha, dun talaga ako nahihiwagaan sa sinabi niya. Putol na daw yung video kasi pinakat niya. Pero nakakapagtaka, nag-iwan yung clip. Imposible naman sabihin ni Pulong na tanggalin mo yung iba dyan, ito lang iiwan mo. Kasi yung iniwan po, yung aambahan mo na saksak, hindi mo lang magtataka ka ng mga insan eh. Di ba? Na yung pinaka-iniwan na clip kung saan yung may kumusyon. Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang inyong bungis-ngis na insan na muli na namang nagbabalik para sa isang makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. Part ko na ito mga insan doon sa ginawa natin nakarang. Kung naalala nyo po yung title natin doon sa video natin na ginawa is yung maling akala kay Pulong Duterte. Ngayon part 2 na to mga insan dahil lumabas na po yung lalaki doon sa video na hinedbat ni Pulong Duterte at nagsalita nga po siya na sa kanya nanggaling yung video na ipinasa niya daw sa DOJ, DILG ba yun o DOJ? Kasi panoorin na lang po natin sa video mamaya mga insan at doon din sa video na yon inamin niya na siya ang bugaw. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung komentaryo ko dito kasi parang baliktad na talaga ang nangyayari dito sa ating bansa mga insan. Kaya wag na natin patagalin to mga insan. Pero bago pa pala yan, no, nakalimutan ko lang mga insan, pasensya na. At kung kayo ay bago lang dito sa ating channel, lalong lalo na po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, wag niyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-update po kayo pag tuwing may mga bago tayong video. Libre lang yan mga insan, walang bayad po yan at malaking tulong po yan dito sa ating channel. At i-follow nyo po ako sa aking Facebook page at TikTok din mga insan. So eto na yung video at sama-sama nating panoorin at bigyan ng komentaryo at reaction. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Si Pulong po ata yung Eksklusibong nakausap ng Chairman Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Mga insan, no, siya pala yung nagkaso mismo kay Pulong Duterte. So, mga insan, ito ay naniniwala ba kayo na siya talaga, sa sarili niya talaga yan, ha? Siya mismo, ha, walang kumumbinsi sa kanya na magkaso kay Pulong Duterte. Ngayon, nangyari ito, medyo matagal na, may katagalan na talaga. Sigurado po ba kayo? Sa inyo lang naman, mga insan, i-comment nyo dyan kung naniniwala po kayo. Sarili niya lang talaga ito, kagustuhan niya lang mag-isa. Yung baga, gusto niya lang talaga demanda si Pulong Duterte. Ngayon lang, nagkataon na election. Maniniwala po ba kayo? Mga insan, serious physical injuries. Pero makikita mo na naasan dun yung seryosong panggugulpi sa kanya. Wala naman tayong nakita doon maliban doon sa pag-amba na nakabaliktad pa. Kung kutsilyo mo yan, nakabaliktad. Tapos sinedbat siya. Dalawa naman sila masasaktan doon. Diba? O, sige, tuloy natin mga insan. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok.
ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Ngayon mga insan, sabi ni Sean, itong nagdemanda, sinumite niya to sa DOJ. Pero hindi daw siya yung nagpakalat ng video. Paano kakalat yung video? Diba? Paano kakalat yung video? Kung ikaw lang yung may hawak yan, tapos sinumite mo lang. So, ibig mo bang sabihin yung pinagpasahan mo ng video na yan, sila yung nagpakalat niyan? Ha? Diba mga insan, tingnan nyo. Sila ba ang nagpakalat niyan para ano? Para masira si Pulong Duterte? Para may pagpiyastahan na naman yung anti-Duterte. Timing ha? Election! Malapit na talaga yung insan! What a boob! Kalimutan na insan. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa lahat na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminado si Sean na taga Davao City rin. Davao City siya. February 22. Kinontak daw Diba? siya ng Tagal na, maglalaro dito. Ngayon lang nasiwan. Umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya po, sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Ang babae dinala niya. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado alauna ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainisaan niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Yan ang insan. Sinabi niya na medyo nagkainisan dahil yung mga kasama daw, di umano ni Pulong Duterte, kulang sa mga babae. Tapos parang sa bayad din, kulang din yung bayad. So ito kasi ang tanong diyan mga insan. 'Di ba? Bakit ka nagdala ng babae? 'Di ba? O sabihin na natin sinabi nung kasama ni Pulong Duterte, yung kaibigan ni Pulong Duterte na magdala ka ng babae. So ibig sabihin, ikaw ang nagdala ng babae, tapos babayaran, pambubugaw yun. Kasi kung babayaran mo, 'di ba? Pambubugaw yun. At alam naman natin yung pagbubugaw, may kaukulang kaso yan. Prostitution yan. Isang form ng prostitution yan. Mga insan. So, bakit hindi ito nakasuhan? So, alam ko aamin to. Sige, tuloy natin ito mga insan Ano Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then... Yun na pala, pinapirahan pala sa Pulong. Ulit sinasabi yun, isang satsat niya, naanuhan ko, tawag na yun, boss yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. So ito mga insan dun talaga ako nahihiwagaan sa sinabi niya. Putol na daw yung video kasi pinakat niya. Ito lang ang tanong yan mga insan. Diba kahit ako siguro, ako yung congressman Diba? Kung alam ko makaka-apekto sa akin to, makakasira sa akin to, at kung alam ko na ako yung may mali sa video na ito, bakit ko ipuputol yan? I-wash out ko yan lahat. Diba? Tatanggalin ko yan. Yung video na yan, na makikita ako doon. Dahil kasiraan niya sa akin yun magiging pambala nila sa akin yan Diba? Wawash out ko po lahat yan. Kung ako talaga, si Pulong Duterte yan, mga insan na alam niyo naman na maaaring makasira sa kanya yan, magamitin mga kalaban niya at maling-mali yung ginawa niya doon. Diba? Aalisin niya lahat yan, pero nakakapagtaka, nag-iwan ng clip. Imposible naman sabihin ni Pulong na tanggalin mo yung iba dyan, ito lang iwan mo. Tapos yung iniwan po, yung aambahan mo na saksak, hindi mo lang magtataka ka rin mga insan Di ba? Na yung pinaka-iniwan na clip kung saan yung may kumusyon. So, bakit hindi na lang tanggalin lahat yan? Di ba? Wala silang nakikita. Di ba? Sino nakakapagtaka dun sa sinabi niya na si Pulong Duterte pa mismo nag-utos na putulin yung video na yan, tapos mag-iwan na lang ng maliit na clip? Ba't naman ako mag-iwan ng maklip ko ako yun Ba't ako may mag-iwan ng kahit na maliit na clip na alam ko naman gagamitin nyo yan laban sa akin? Di ba? Kung hindi ba naman, ay nako, alam na this. Tuloy natin ito mga insan. Natagal
Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang laban ko kasi medyo mahirap eh, kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Grabe yung isip mo. Ano ba? Wala. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba? Wala ko sa wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Ito ang unang balita. Emil Sumagil para sa GMA Integrated News. Yung mga isan, sabi niya, natagalan siya dahil naghahanap po siya ng ebidensya. Natagalan siya dahil ano pa siya, kumbaga parang pinalalakas niya pa yung loob niya. Di ba? Parang kalokohan niya. Ako na-agrabyado. Kung sakali ako yung na-agrabyado, ba't ito tatagalin yung isang bagay? Kinabukasan, pukunin ko kagad yung ebidensya na yun, yung video na yun. Ikakalap ko kagad yun, kukunin ko kagad yun at magpapile kagad ako ng kaso. Nagrabyado ako eh, nasaktan ako eh. Oh. Di ba, bakit ba yun? Bakit sobrang tagal pinalipas mo na yung ilang mga panahon, ilang mga buwan bago nila inatake yung ganito. Tapos, paniniwalain mo yung taong bayan na walang nag-udyok sa'yo, walang nagkausap sa'yo, sarili mo lang yan. Mga tansong loyalista lang, mga tansong palangga yung mauuto mo. Pero kahit sabihin mo hindi maka-Duterte, paano mo mapapaniwala na totoo yung sinasabi mo? Una, sasabihin mo na hindi ikaw nagpakalat ng video, pero ikaw yung nagdala ng video papunta doon sa DOJ o sa mga pulis. Tapos pangalawa, sasabihin mo, si Pulong Duterte ang nag-utos na putulin yung video na yan. Ano yun? Ititira yung video na may kumusyon kayo? Tapos umamin ka pa, nabugaw ka. Ang tila ba piniperahan mo, si Pulong Duterte. Kaya nakalit sa'yo. Tapos, ito naman ngayon, naghanap ka lang ng lakas ng loob at humanap ng mga ebidensya para makasuhan mo si Duterte, si Pulong Duterte, at walang nag-utos sa'yo. 2 buwan na higit. 2 buwan, basta ngayon, ilang buwan ang lumipas. Tapos sabihin mo ngayon ka lang nagkalakas ng loob. Baka ngayon lang may lumapit sa'yo na bayaran ka. Magkano ba? Nako. Kabisado na namin yung ganyang galawan. Marami nang lumabas dyan na sumira sa mga Duterte. Bandang uli, malaman-laman, nabayaran. Alam ko naman po, sir, na nasaktan kayo. Nasaktan din yung pride niyo. Pero yung ginagawa mong pambubugaw, lalo na maraming kumakalat na balita ngayon na nagbubugaw ka rin ng minor, malaking kaso yan sa'yo eh. Pero baliktad na yung panahon ngayon. Bawal kantiin ng mga adik, magagalit ang gobyerno. Ngayon naman, bawal kantiin ng mga bugaw. Magagalit ulit sila. Ang lupit na ngayon mga insan, no? Yung mga may kaso, sila na ngayon yung magkakaso sa matitinong tao. Ang lupit ng gobyerno. So yun naman mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para ma-update ka lagi pag may mga bagong video tayo. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi.